Magandang umaga po sa inyo mga kababayan. Welcome to my YouTube channel. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Kagaya po ng aking sinabi sa aking first vlog, na pag-uusapan po natin yung update nung nakarang election, nung Monday, kung ano ang mga nangyari, tatlo pong topic ang pag-uusapan natin, yung tungkol sa incidents, tapos yung partial and official result sa senatorial candidate po, at saka yung ito pong mga mayoralty candidates na declared winners na po officially ng ating Board of Canvassers sa COMELEC. Ating pong babanggitin lahat ng mga nanalo na candidates diyan, for mayoralty diyan po sa NCR or National Capital Region, mga kababayan. Ngayon, pag-usapan po muna natin, mga kababayan, yung una na yung incidents na nangyari during last Monday's election. Ang nagkaroon po, mga kababayan, ng violence na naman diyan sa part ng Mindanao, may nabanggit sa may Marawi, sa may Cotabato at iba pang parts. May mga incidents po na nangyari na yung may binuhusan na isang ACM, or automated counting machine, binuhusan ng isang poll watcher, natural po hindi nagagana yun pag binuhusan mo ng tubig, kasi po electronics and electrical yun. Okay, so pero ang hindi po maganda na incident o nangyari po during election, yung mga nagkaroon po ng violence, na nagpatayan sa ilang lugar dyan sa Mindanao, na nagresulta po ng mga 4 or 5 na mga namatay at saka yung mga nasugatan. So yun po ang nakakalungkot na pangyayari. Pero ito naman po, itong mga klaseng mga incidents pong ito, mga pangyayari, lagi pong every election, kahit in the past, palagi pong may mga incidenteng ganito. Parang common na po ito sa election natin, na laging may mga violence na nangyayari. Pero overall naman, maganda yung naging resulta ng election sa buong Pilipinas. At nandiyan naman po kasi yung ating mga kapulisan and yung mga AFP natin na nagpapatupad po, mga kababayan, ng peace and order. Kaya ayun, whatever violence or incidents, nakokontrol naman po nila. Okay po, mga kababayan. Okay, dumako po tayo, mga kababayan, sa yung mga nakapasok po sa Magic 12, na mga kandidato para sa pagka-senador. Okay po, babasahin ko po mga pangalan, mga kababayan, ng mga nakapasok na 12 na mga kandidato. Ito po ay sina Bongo, tapos sina Bam Aquino, si Bato de la Rosa, Erwin Tulfo, Kiko Pangilinan, Rodante Marculeta, si former Senator Ping Lacson, si former Senator din Tito Soto, Pia Cayetano, Camille Villar, Lito Lapid, at saka si Senator Emmy Marcos.
na kung saan ay siya po ang pinakahuli sa ano sa sa mga kandidato sa pagka-senator, no? Pinakahuli doon sa Magic 12, mga kababayan. Kumbaga ito ay parang nasa laylayan po siya, nasa laylayan ng dosing senador na nakapasok sa Magic 12. Okay po mga kababayan. Pero kumbaga, ano ba, nakapasok ka na diyan parang sa 12 senators na yan. Parang mahirapan ka na yung mahirapan ka ng malaglag na. Kumbaga parang magiging consistent na ito na kayo na talaga ang magiging new senators, no? Although sabi naman ng iba, hindi pa naman daw kagaya ng aking nasabi nga, hindi pa naman ito official. Baka magbago pa ito, no? Kasi marami pang bibilangin na boto from other regions sa ating bansa. Millions pa raw ang hindi na itatransmit, no, sa ibang sulok ng Pilipinas. Kaya posible pang magbago ito. Kaya nga sinabing partial, unofficial result sa senatorial candidates, mga kababayan. Okay mga kababayan, meron lang po akong itong mga yung i-discussan nyo na reaction sa ibang pumasok sa Magic 12, mga kababayan. Halimbawa, ito pong kasi itong mga kontrobersyal ng mga tao ito na naging papag-usapan sa ating social media, sa TV and radio, itong mga tao ito na mga kontrobersyal. Okay, simulan po natin kay Bongo, mga kababayan. Alam niyo naman po ito si Bongo, di po ba na issue ito na siya daw po, ayon nga sa Quadcom hearing, ito po ay involved daw din ito sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi daw sabi ni Lieutenant Colonel Royina Garma, yung nag-reveal tungkol dito kay Bongo, na siya daw po, mga kababayan, ang tagabigay ng pera sa mga suspected na papatayin na suspected na drug na i-involve sa drug, at siya ang nagbabayad pagka ito ay papatayin, no? So depende pa nga raw sa kung ano ang kanyang personality o katauhan sa lipunan, kung may mga katungkulan daw yata ito ay parang mas malaki ang ibinabayad ayon doon sa mga pahayag ni Miss Garma sa Quadcom hearing. Ngayon, yan po ang katauhan ni Bongo. Pero tingnan niyo po, mga kababayan, naging pa ito, naging number 1 pa sa listahan ng top 12 senatorial candidates, mga kababayan. Okay po, yan po si Bongo. Okay. Ngayon, dito naman po si Ma'am Aquino, ay ito po si Bato de la Rosa. Okay. Isa rin po itong may hot issue rin na binabato sa kanya na before, during his time as PNP chief. Ito po ang pinagkakatiwalaan din ni dating Pangulong Rodrigo Duterte
na i-implement yung war on drugs. So napakalaking role niya po dito. Kaya nga po napasama rin ito sa ayon sa mga balita na kasama daw sa arestuhin ng ICC at Interpol. Ngayon, dahil nga sa mga balibalita mga kababayan na ang ginawa yung pag-implement niya nung war on drug, yung EJK na extrajudicial killings ay maraming yung namatay. Ang sinasabi nga is sa mga reports ay umaabot sa 30,000. Okay? Tapos kasama pa yun, may mga bata pang nadamay dyan, no? Na mga inosente. Kawawa yung mga batang nadamay dito. Pero tingnan niyo po mga kababayan, napasama pa ito sa yung pangalawa siya dito sa sa ranking, no, mga kababayan, ng as possible senator again possible senator again, Bato de la Rosa. Okay, yan po ang i-issue po, hot issue kay Bato de la Rosa mga kababayan. Okay. Tapos itong Erwin Tulfo mga kababayan. Ang pinupukol po dito mga kababayan kay Erwin Tulfo ay yung pagiging yung pagiging American citizen daw ito, si Erwin Tulfo. Kaya may mga lumalabas na balita na dapat daw itong ipa-disqualify kasi bawal sa isang foreigner ang kumandidato sa atin na sinasabi po sa Ligang Batas. At ito rin po ay na-discuss na-tackle na po ito ni Dr. Toto Kausing sa kanyang mga vlog na kinasuhan pa nga nila ito ng kasama niyang abogado sa Commission on Election. At ang balita din ni Toto Kausing ngayong May 14, no? May 14. Itong ang sinasabi niya May 14 magkakaroon ng decision with regards to the disqualification ni Erwin Tulfo para hindi siya makaupo sa Senado. So abangan po natin yan. Pero ito po mga kababayan na itong si Erwin Tulfo sa ngayon napakataas din ng boto, no? Na pang-apat siya, pangatlo o pang-lima, no? Mga ganyan sa mga surveys. Ganon din dito sa partial and official, no? Nandito pa rin po siya nasa top 5, ang kanyang pangalan palagi mga kababayan. Okay, so yan po ang hot issue kay Erwin Tulfo. Okay po mga kababayan, ito naman si mga kababayan, si Rodante Marcoleta. Kung naalala nyo po mga kababayan, dyan sa hearing ng Quadcom din before, itong si Kong Marcoleta, may issue rin ito during investigation, wala daw West Philippine Sea. Okay, so ito naman ay ni-refute o pinabulaanan ni Tariela, yung spokesperson ng Philippine Navy, na meron tayong West Philippine Sea. Kasi sabi nga dito ni Marcoleta, ni Kong Marcoleta, yung West Philippine Sea daw ay gawa-gawa lang natin ng Pilipinas. Pero
sabi nga naman sabi naman ni Tariela, nasa Google na yan. Okay, nasa Google Map natin yan. At kung naalala nyo rin po, nagpasa nga rin nagpasa ng batas yung si Senator Tolentino. Siya po ang nag-author ng batas sa Maritime, yung Maritime Law Act na pinirma na ng ating Presidente Bongbong Marcos. At ito ay batas na po natin sa West Philippine Sea. Yung sinasabing archipelagic sea. Okay. At kasama rin po dito yata yung extended continental shelf, o yung bawat bansa ay pwedeng mag-extend ng hanggang 350 nautical miles. At ito po ay naayon daw sa Law of the Sea ng United Nations. So, ngayon ito po ay sa ngayon nandiyan na po ito sa United Nations. Ang hinihintay na lang po mga kababayan ay yung approval para maging official na po ito na batas sa ating hindi lang sa ating bansa kundi pati sa international status mga kababayan. So local and international status matapos po itong may labas ng United Nations. Okay po mga kababayan. So yan po ang patungkol kay Kong Marcoleta mga kababayan. Okay po ito pong huli po mga kababayan na si Amy Marcos naman. Ang issue naman po nito yung po mga kababayan, nung yung ating dating Pangulo, si Pangulong Duterte po ay inaresto ng ICC at ng Interpol, nagpatawag pa ito nung nandun na po si Pangulong Duterte sa The Hague. Nagpatawag po ito ng committee meeting si Senator Amy Marcos at ipinaimbestigahan niya po itong tungkol sa pagka-aresto ni dating Pangulo, yung mga involved, no, kagaya ni DOJ Justice Secretary Remulla, tapos si Ronvic Remulla, yung DIRG natin, at saka si General Torre. Okay, pati nga yung ambassador kasama. At sa mga balibalita, sa mga different platforms, parang nakulong yata ito ng mga ilang araw. So, yun, ang argumento po ni Senator Amy na wala daw jurisdiction ito pong ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero maraming eksperto po ang nagsasabi, even si attorney Kunti na representative ng ICC dito sa Pilipinas, sinasabi na may jurisdiction pa ang ICC sa atin noong miyembro pa tayo. At yung mga pangyayaring war on drugs ng dating Pangulo ay naganap noong miyembro pa tayo ng ICC. Kaya meron pang jurisdiction, may jurisdiction ang ICC sa pagka-aresto kay dating Pangulo. So yun po ang argumento ni Attorney Conte at ng ibang legal experts na mga naimbitan sa iba-ibang programa para ma-interview tungkol sa pag-aresto kay
kay dating Pangulo kung ito ba ay legal o illegal. So, marami pong nakapagbigay ng opinion na yung jurisdiction ng ICC ay legal. Okay po mga kababayan. So, pero ganun pa man si Senator Amy ay sa kanyang sa mga nababalitang mga niya yung issue tungkol dito ay nagkaroon daw po siya ng committee reports, at itong committee reports ay talagang sinasabi na wala daw jurisdiction yung ICC. Kaya nga ang ginawa niya ayon sa mga balita mga kababayan, pumunta siya ng ombudsman at kinasuhan itong itong apat, no? Si DOJ Secretary Remulla, John Vic Remulla na LGU, at ito naman si General Torre, okay, na si IDG Chief. Ganon din yung ambassador na nakulong. So kasama po sila na kinasuhan sa ombudsman ng chairman ng Foreign Relations na si Senator Amy Marcos, mga kababayan. Okay mga kababayan, yan po ang yung discussion patungkol po dito sa mga kontrobersyal na mga senatorial candidate na nakapasok po dito sa Magic 12 ng senatorial candidates, mga kababayan. Okay? So, dumako naman tayo mga kababayan sa mga yung mga mayoralty candidates sa NCR na declared official na declared officially winners na mga mayor sa NCR o Metro Manila. Babasahin ko po mga kababayan ang mga pangalan ng mga declared official mayoralty candidates. Okay po mga kababayan. Ito, ang isa po ay yung Makati, no? Sa Makati po mga kababayan, siyempre itong mga Binay kilala. So, nakapasok po dito si Mayor Nancy Binay. So, from Senate, tumawid po siya sa pagiging mayor ulit dyan sa Makati. So, yan po si Mayor Nancy Binay. Pangalawa po, yung sa Quezon City, si Joy Belmonte. Tapos, Quezon City, sa Quezon City, si Mayor Joy Belmonte. Tapos, sa Pasig, si Vico Soto. Las Piñas, April Aguilar, mga kababayan. Tapos, ito naman sa Malabon, si Jamie Sandoval. Tapos Valenzuela, mga kababayan, si Wes Gatchalian. San Juan, si Francis Zamora. Caloocan, si Along Malapitan. Italanan niya po si Senator Trillanes na masigasig sanang nangangampadya, kaya wala tayong magagawa talagang ganyan. Yun ang pulso ng bayan, kay kay Along Malapitan. So yan po ang declared mayor officially. Tapos sa Mandaluyong, mga kababayan, si Menchi Abalos. Sa Muntinlupa, si Rafi Biason. Sa Navotas, si John Ray Chanco. Sa Pasay City naman, itong Amy Calixto Lubiano. So yung mga Calixto, mga kababayan, kilala rin dyan sa Pasay. Ito naman sa Marikina, ito naman si Maan Teodoro, mga kababayan. Yan yung panghuli. So 13 po ang sa ngayon yung nadeklara na officially ay mga mayor na po, mga kababayan. Okay po mga kababayan.
sa ngayon po ay atin na pong tatapusin itong mga mga tungkol sa election related na mga activities at saka mga incidents no. Sa susunod po na aking vlog mga kababayan, ipag-uusapan po natin yung siguro po kasi sabi nila by Saturday parang i-declare na, ipo-proclaim na yung mga officially nanalong mga senators doon sa Magic 12. So yan po ang aking ibabalita po sa inyo, i-update sa susunod ko pong vlog. Kaya sa ngayon po ay tatapusin na po natin ang vlog na ito at magandang araw po sa inyo. Maraming salamat.